Hello sa iyo, tagapakinig. Salamat sa pagsama mo sa ating paghimay ngayon. Meron tayong isang mahalagang tanong na susubukan nating sagutin. Sa larangan ng, alam mo yon, ministry, pagtulong sa community, o kahit anong service work, paano ba talaga natin nasusukat yung tunay na epekto? Kasi madalas, di ba, ang tinitingnan natin yung mga numero. Ilan dumalo? Ilan nag-commit? Yung mga ganon. Pero teka, paano yung mga pagbabagong hindi ganun kadaling bilangin? Yung mga nangyayari sa loob, sa puso. Sa relasyon mismo. Oo, yun nga. Ang mga sources natin ngayon, bale ay nag-o-offer sila ng ibang perspective. Isang alternatibong paraan para tingnan ng tagumpay na hindi lang puro statistics. Mga ideya ito na medyo hinahamon yung nakasanayan natin. Kaya ang mission natin ngayon, susubukan nating i-redefine, kumbaga, ang tagumpay. Titingnan natin kung paano pahahalagahan yung mga maliliit, yung mga tila hindi pansin, pero actually makabuluhang mga hakbang, yung mga pagbabagong dahan-dahan, parang yung butil ng mastasa na konsepto. Game ka ba? Okay, simulan na natin himayin ito. Unahin natin yung karaniwang issue. Sa maraming organizations, mga simbahan, mga grupo, ang benchmark ng success, madalas yung sinasabi nating conversion stats, attendance charts. Mukhang okay naman, diba? Klaro, madaling i-report. Pero sabi nga sa mga binasa natin, madalas parang kulang. Hindi nito nasasalamin yung tahimik na pagbabago sa loob ng tao. So ang tanong, Desisyon lang ba ang nabibilang natin? O yung mas malalim na journey ng paglago? results. Baka hindi natin namamalayan na babawalanan na pala natin yung mabagal, minsan hindi talaga nakikita, pero napakahalagang gawain ng Diyos sa buhay ng tao, sa relationships. Sabi nga, pwede itong mag-lead sa burnout ng mga leaders, ng volunteers, nakaka-discourage din sa team, pati sa mga supporters. Tinawag pa nga itong conversion-only scorecard. Parang funnel, nang tinitingnan lang, yung dulo, yung conversion. Nakakalimutan yung buong proseso. Parang yung dulo lang ang importante. Oo. Ito rin yung tinatawag na tyranny of the immediate. Yung pressure na dapat may resulta agad-agad. Naiintindihan ko yung sinasabi mong tension para sa mga leaders kasi on one hand, kailangan din naman nilang mag-report, 'di ba? Sa donors, sa board, at madalas ang hanap nila yung concrete data, graphs, yung madaling ma-digest, pero paano mo nga naman ilalagay sa chart yung halimbawa pagbuo ng tiwala o yung paghilom o yung dahan-dahang shift sa mindset ng isang tao? Yun nga eh. Parang delikado rin, baka maging parang business na lang yung pagtutulong. Focus lang sa outputs. Exactly. At may mas malalim pa yan actually. Pati sa theological side, sabi sa sources, una, parang naging yung one-time event lang ang salvation or transformation, imbes na isang mahabang proseso. Pangalawa, baka hindi na natin nasusunod yung way ni Jesus na mas focus sa presence, sa relationship, sa paglalakad kasama ng tao, hindi lang transaction. Relational versus transactional. Oo. Tapos, pangatlo, napagkakamalan yung fruit na dapat proof, patunay agad. Hindi pa hinog, gusto ng pitasin. At pang-apat, nawawala yung value ng patience, ng pagtitiyaga. Sa psychological side naman, grabe rin. Nagkakaroon ng performance anxiety. Para bang magiging produkto o numero na lang yung mga tao, commodification. Nagiging short-term yung tingin, nababaliwala yung mga hidden progress. Nakaka-demoralize nga naman yun, lalo na sa mga tapat na naglilingkod lang through presence. Tama. Kasi yung tao at yung proseso pwedeng ma-sideline. Nagiging projects na lang sila, imbes na kapwa na may kwento. May hahalin tulad natin to dun sa parable of the sower, di ba? Yung talinghaga ng manghahasik. Ang turo dun, yung faithfulness ng sower nasa paghahasik mismo. Sa pagtatanim, hindi guaranteed yung resulta kasi kailangan irespeto yung lupa, yung context, yung freedom ng tao. Kapag masyadong naka-attach yung value mo o ng team mo sa immediate numbers, doon daw madalas nag-uumpisa yung burnout, yung feeling of failure. Okay. Malinaw yung problema sa sobrang focus sa usual metrics. Ngayon, dito pumapasok yung alternative view, yung butil ng mustasa concept. Galing sa Gospels, di ba?
Pinakamaliit daw na buto, pero pag lumaki, wow, nagiging malaking puno na silungan ng ibon. Paano nito binabago yung lens natin sa success? Ang ganda yung pagkakatanong mo. Yung core idea kasi, bale, galing sa sources. Yung kingdom of God o yung tunay na transformation. Madalas, nagsisimula yan sa mga bagay na maliit. Hindi kapansin-pansin, halos invisible sa umpisa. Parang mustard seed lang. Tapos, pangalawa, yung growth, hindi yan magic. Nakaugat yan sa lupa, sa context, sa relationships. Kailangan ng nurturing. Hindi instant. Hindi instant, oo. At pangatlo, yung bunga ng tunay na paglago, hindi lang para sa sarili. Nagiging shelter, nagbibigay ng space for others, nagbubunga ng community, ng belonging. So, direktang kontra ito sa culture natin ngayon na very obsessed sa size, speed, at instant impact. Total opposite. Oo. Kaya ang challenge sa atin, i-recalibrate yung ating metrics. Ano ba talaga ang importante? Ang suggestion, sukatin natin yung mga bagay na talagang nagpapakita ng faith development, ng trust, ng heart change. Kailangan daw i-balance yung tinatawag na leading indicators. Ito yung mga signs na may process na nangyayari. Yung mga senyales pa lang. Oo, senyales pa lang. Halimbawa, yung nagtatanong na siya, uma-attend na sa small group. Tapos, i-balance ito sa lagging indicators. Ito yung mga bunga na later on mo na makikita. Halimbawa, lifestyle change, serving others, bigyan din ng weight yung qualitative data, yung mga kwento, hindi lang numero. Yung narratives. Oo, narratives. Tanggapin natin na may tamang time horizon, hindi minamadali ang growth. At higit sa lahat, i-value natin yung presence and yung process itself as meaningful work. Ito yung gardener's perspective versus yung sa CEO. Yung hardinero, nag-aalaga, naghihintay. Yung CEO, quarterly results ang hanap. Parang yung sinabi ni Paul, 'di ba? Ako nagtanim, si Apollos nagdilig. Pero ang Diyos ang nagpatubo. Exactly. Yung focus dapat sa faithfulness sa pagtatanim at pagdidilig. Ang ganda nung gardener's perspective. Pero okay, let's unpack this. Paano ito gagawin sa practice? Madaling sabihin i-value the process. Pero paano mo ito itatrack? Nabanggit yung master seed dashboard or sacred dashboard. Ano itsura niya na in real life? Oo, nagbigay sila ng mga concrete suggestions. Hindi naman daw ito para maging super rigid system, pero para magbigay ng ideas kung ano pwedeng tingnan beyond attendance or conversion lang. Ang ganda nung ginawa nila, hinati nila sa iba't ibang domains o categories yung mga pwedeng bantayan. Hindi naman kailangan sukatin lahat, pero para lumawak lang yung tinitingnan natin. Halimbawa, isang domain, presence and access or relational wins. Ang tinitingnan dito, yung consistent presence mo sa community. Hindi lang visit kundi spending time. Kasama rin dito yung pag-build ng stable relationships, yung mga ugnayan na tumatagal, lumalalim, at syempre yung trust building. Yung tiwala, key yun. O pag nag-share na sila ng personal stuff. Yung example nga nila, yung first time kang inimbita ng kapitbahay mo magkape. Parang ang liit. Pero wow, malaking sign yon ng trust. Oo nga. Hindi mo to makikita sa attendance sheet. Okay, ano pa? Meron ding spiritual formation rhythms or spiritual wins. Dito papasok yung signs of spiritual hunger, curiosity, or growth. Examples, kusang pag-form ng small prayer groups, mga taong nag-start magbasa ng Bible on their own, o yung simpleng may lumapit sa'yo for the first time para magpa-pray. Yung mga ganong moments. Oo, yung mga tanong nila na lumalalim na about faith. Ito yung mga wins na hindi mo makikita sa stats ng malaking event. Tapos, may trust and belonging at cognitive intellectual shifts. Related ito sa nauna. Yung feeling ng safety sa group, yung sense of belonging. Kasabay nito, may shift ba sa tanong nila? Mula sa pagiging critical, nagiging mas open to understand, example yung binigay mo kanina. Yung tanong na nag-shift from paano mo napapaniwalaan yan to bakit mo pinaniniwalaan yan. Parang subtle shift. Oo, subtle pero meaningful. Indicator din dito yung paghiram nila ng libro, ng resources, o pag-share ng new insights. Interesting.
Okay, may iba pa? Meron pa, replication and multiplication or behavioral wins integrations. Dito mo makikita kung yung impact nag-start ng kumalat or mag-multiply. May mga bagong leaders bang lumalabas from the ground up? May nagme-mentor na ba ng iba? Nakikita ba yung concrete changes sa actions nila? Tulad ng ano? Halimbawa, reconciliation sa kaaway, serving the community, o yung kusang paghingi ng accountability partner para sa isang habit na gustong baguhin. Concrete actions na yon eh. At syempre, andyan pa rin yung visible fruit and resilience or life change. Ito na yung mga long-term changes talaga. Healing from addiction, vocational shifts due to faith, resilience amidst trials. Pero ang paalala nga, madalas itong last category, it takes time. Minsan 2 years or more bago maging clear. Kaya hindi ito dapat ang only metric lalo na short term. Grabe, ang dami palang pwedeng tingnan. Ang daming layers, pero parang ang hirap naman yata i-quantify niyan. Paano mo ire-report? Dito ba papasok yung narrative metrics? Sakto. Yan ang isang malaking emphasis ng materials, yung systematic collection of stories. Hindi lang basta anecdotes, kundi may structure. Narrative metrics nga, pwedeng gumamit ng structured testimonies, before and after narratives, o yung mga root interviews about changes sa thinking, feeling, and behavior. May quote pa nga stories plus signals equals faithful evidence. Kumbaga, yung kwento partnered with the observed signals galing sa domains, yun ang bumubuo ng credible evidence ng transformation. Mas holistic nga. Pero 'di ba mas subjective ang kwento compared sa numbers? Paano masisiguro na hindi lang ito feel-good stories? May ganung risk eh. Valid question yan at na-address din yan. Ang sagot nila, nasa disiplina ng collection at analysis. Hindi lang basta kwentuhan. May mga simpleng tools na sinusuggest para maging systematic. Weekly presence log, simpleng log ng oras at nature of interactions, 6-question narrative template, guide para makuha yung core ng change story, leading signal checklist, listahan ng small signs na minomonitor. Ang goal, hindi para gawing numero ang kwento, kundi para makakita ng patterns at consistency sa observation at reporting. Okay. Hindi quantification, kundi documentation? Tama. Pwedeng gumawa ng Kingdom Wins Report na mix ng qualitative kwento, observations, at quantitative. Simple data like number of relational connections, participation sa formation activities, etc. At ang isa pang mahalaga, yung psychology of encouragement. Yung pag-recognize at pag-celebrate ng small wins na to. Ito daw ang nagpapatibay ng perseverance ng team at mabisang panlaban sa burnout. Okay, gets ko na. May mga paraan pala talaga. Na yun, para sa mga leaders, paano ito isa sa buhay? Kasi malaking culture shift ito eh. Sila dapat ang manguna, di ba? Absolutely. Critical ang role ng leadership. Sila ang nagsiset ng tone kung ano ang valued at napapansin. Ang suggestions para sa kanila? Una, i-model ang patience. Ipakita na okay lang ang slow growth. Pangalawa, ituro yung theology of small things, yung mustard seed principle. Pangatlo, mag-create ng space for storytelling, for sharing small wins, sa meetings, sa reports. Pang-apat, i-train yung mata ng team na makita yung depth, hindi lang surface. At panglima, i-align ang funding and resources towards long-term formation, hindi lang sa big short-term events. Mukhang challenging yun, lalo yung panglima. Paano makikipag-usap sa donors o partners na sanay sa conversion numbers? Di ba pwedeng may resistance? Oo, at acknowledged yan. Hindi madali. Kailangan ng honest, consistent communication. Ipaliwanag yung gardener's perspective na ang ginagawa ninyo parang paghahalaman. It takes time, nurturing the soil, relationships, context, trusting the process, and God. Ang suggestion, gumamit ng mixed reports, ulat na may stories, tsaka selected data, leading indicators. Effective din daw kung ma-invite sila to see the process firsthand. Parang site visit or immersion. Pwede, o kaya dumalo sa small gatherings, story nights, para marinig mismo yung kwento from the people. At kailangang ready ang leader sumagot sa tough questions. Hindi ba subjective yan? Sagot. Triangulation story.
plus observation plus signals. Hindi ba magiging excuse for laziness? Sagot, discipline in process tracking, leading indicators. Paano kung ayaw ng donors? Sagot, educate on long-term value, show small wins as progress, maybe find aligned partners. Culture shift talaga siya na kailangan ng courage from leadership. Napakalinaw. So, bilang summary para sa'yo, tagapakinig, ang pinag-usapan natin ay isang hamon na i-redefine ang success sa ministry or service, isang paanyaya na tumingin beyond the easily counted numbers, matutunang i-value yung slow, often unseen work ng trust building, sparking curiosity, nurturing questions, character formation, yung mustard seed growth. Tungkol ito sa pag-measure ng mga bagay na truly matter, hindi lang yung madaling spreadsheet. Tama. At iwan namin sa iyo itong isang pagninilay. Sa sarili mong mundo, sa work, sa community, sa pamilya, ano kayang isang butil ng mastasa ang baka hindi mo napapansin ngayon? Isang maliit na sign ng trust galing sa katrabaho? Isang tahimik na tanong from a friend na sign ng spiritual openness. Isang act of presence mo sa kapamilya na hindi mo nabibigyan ng weight. Paano kaya pwedeng magbago ang mga bagay long-term kung yung mga maliliit na butil na to, mapapansin mo, papahalagahan at dahan-dahang aalagaan? Maraming salamat sa iyong oras at patikinig sa ating paghimay-himay. Ngayon, hanggang sa muli!